May isang lalaking nag-aalaga ng isang unicorn bilang alagang hayop. Araw-araw ay dinadala niya ang maraming pagkain. Kapag tapos ng kumain ng unicorn, dahan-dahan nitong hinayaan ang bata na magkamot ng Katie. Kapag nagkukwento naman ang binata ng kanyang mga problema, inaaliw din siya ng unicorn. Ito ang paraan ng pagpapakita nito ng pagmamahal sa binata. Isang kakaibang pangyayari ang nangyari. Umuwi na ang batang lalaki na may daladalang panggatong. Ngunit bigla, napalibutan ng kanilang nayon ng malakas na kulob. Nagtaka at napakuryoso ang batang lalaki. Pagkatapos ay nagtago siya sa damuhan. Nakakita siya ng 2 taong nag-aaway. Napilitang umatras ang lalaking nakapangitim. Hindi niya kaya talunin ang pulubi. Kaya kinuha niya ang bata. Tapos, isiniksik niya ang isang alupihan sa katawan ng bata. At inihagis ang bata sa pulubi. Na may pusong maawin, nilinis ng pulubi ang bata. Ngayon, agad na lumabas ang makamandag na alupihan. Kinagat siya ng malakas ng isang centipede sa braso. Nalaman niyang nahuli siya sa isang patibong. Dinurog niya ang centipede sa lupa. Pagkatapos ay piniga niya ang lason. Ngunit ang centipede ay talagang napakalakas. Alam niyang malapit na siyang mamatay. Ayaw niyang mawala ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ipinasa niya ang kanyang lakas sa bata. Magtatagal ito ng 20 taon para maisaaktibo. Lumipas ang 20 taon. Nag-ensayo ng 2 dekada. Natutunan niya ang aklat ng pulubi. Tinuro niya ang tubig. Pagkatapos, ang berdeng dragon ay nasa kanyang mga kamay na. Pagkatapos ay itinuro niya ang langit. Ang phoenix ay lumilipad, at nahuli niya ito, sa mga mata ng binata. Ito ay isang manok lamang at isang isda. Ang binata ay nakakaramdam na. Siya ay naloko ng pulubi. Ang pangarap na maging pinakamalakas ay nabigo. Ngunit sa araw na iyon, siya ay naghatid ng mga kalakal. At ang kanyang anak na babae, ay aksidenteng nakita ang kompetisyon para sa asawa, nang ginuo mula sa angkan ng mga Tran, upang manalo sa laban sa VTHN bukas. Nagsagawa siya ng maliit na paligsahan, upang makahanap ng pinakamalakas na guro, at ang batang ito ay alam na malakas ang kanyang ama, upang makahanap ng isang ina. Hinailan ng batang babae ang kanyang ama sa entablado, at idineklara kaagad, ang nagwagi ay ang kanyang ama. Maraming dalubhasa ang nakarinig nito. Agad na nagalit, nagdesisyon silang turuan ang lalaking naghahatid. Ikaw ay isang hamak lamang. Umalis ka na. Agad na sinabi ng bata na, lahat ng tao rito ay basura. Pagkatapos, tumakbo ang bata sa entablado, at yakapin ang magandang dalaga. Pasensya na, Ginang Tran, nanghihinayang ako sa aking pagpapalaki. Siyempre, basta't kaya niyang talunin ang lahat. At may kakayahang talunin ako. Maari siyang magpakasal sa akin. Napakaganda. Tatay, bilisan mong alisin silang lahat, para magkakaroon ako ng nanay. Sinasabi ng batang ito ang kalokohan. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Sabi ng tatay ko, kayo ay mga walang silbi. Hindi karapat-dapat na kumilos siya. Sama-sama na kayong umakyat, asikasuhin mo na yan agad. Para makuha ko na agad ang aking ina. Nakita ng mga tao ang batang lalaki na nangiinis ng malakas. Galit sila, naghahanda na silang kumilos. Sasaktan nila ang binata, agad-agad. Isang malakas na pagutot lang ang ginawa ng binata. Madali lang, tinalo niya ang lahat ng kalaban doon. Nasaksihan ng hindi kapanipaniwala na tanawin na ito. Napagtanto ng dalaga na, napakalakas ng binata, ngunit ang binata, ang pangunahing salarin, ay nagpakita ng pagkalito. Akala niya, lahat sila ay mga extra lang. At naisip niya na, ang patimpalak na ito ay isang madilim na balak. Walang pag-aalinlangan, dinala niya ang kanyang anak at tumakas. Ngunit ang mayamang dalaga, pinigilan niya sila. At ipinahayag na, natalo mo na ang lahat. Ngayon, ikakasal na sila. Pagkatapos, nagpakasal na sila. At agad na dinala ng magandang babae ang lalaki pa uwi. Nakita siya ng ama ng babae. Kala niya ay nagkamali ang kanyang anak. Tinanggihan ng matanda ang lalaki bilang manugang. Para makamit ang pagkilala, ang matanda ay nagbigay ng hamon sa manugang ng pamilyang TRN. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad ang matanda upang ipakita ang hamon.
Tulad ko. Ang mga taong may pambihirang talento. Ako ay tinanggap ng mga ninuno ng pamilyang TRN. Maswerteng sa martial arts. Mabuhay ng matagal at malusog. Siyempre naman, hindi ko rin hinihingi na kailangan mong makakuha ng pagkilala mula sa isang dakilang Diyos. Isang maliit na Diyos lang. Isang simpleng pagkilala lang ang kailangan ko. Isa akong ordinaryong tao, walang anumang talento sa pakikipaglaban. Nang oras na, ang mga Diyos na ito, sila ay hindi magkakaroon ng reaksyon. Maaari ko nang dalhin si Gia Gia. Tunay ngang isang ordinaryong tao. Sinadya niyang itago ang kanyang kakayahan. Ayaw lang niyang madamay sa gulo ng pamilya ni TRN. Nako. Gusto ko ring maging manugang ng pamilya TRN. Ngunit talagang kulang ang aking lakas. Kailangan ko na lang umalis. Tara na. Tatlong malalaking Diyos ang tumugon. Si NGOC Haang ay tumutugon din. Lahat ay kumikilos. Narito. Ganoon ba kalakas ang master na ito? Hindi tama. Tiyak na sila. Sinadya nilang bitagin ako. Nakakainis. Ako ba, si Chin Feng? Dito ako mabubuhay. Hindi patas. Tinulungan ng Diyos ang aking pamilya, ang TRN. Tatay, ito ay... Alam ko na. Nakuha na niya. Tinutokso ko siya. Nagalit siya. Kaya sinadyang sirain ang ranggo ng mga Diyos. Makapangyarihang guro, hindi ka dapat magpakasakit. Ito ay isang babala. Inay. Ang ama ko ay isang kampyon sa buong mundo. Tiyak na ikaw ang magiging ina ko. Ngunit ang ama mo, mukhang ayaw niyang pakasalan ako. Tingnan mo, sinabi ko sa'yo na hindi mo na kailangang suriin. Hindi ka pa rin naniniwala. Ano na ngayon? Kaya, unang humingi ka ng tawad. Subukan mo, maaari bang mapabuti ang manugang na kinilala ng mga Diyos? Hindi pwedeng makawala siya. Kung hindi, kailangan mong ipatawag ang kayamanan ng pamilya. Ibigay mo sa kanya. Tan Feng, mukhang naging bagong manugang ka na ng pamilya TRN. Wala rin akong maibigay. Iisa lang ang kayamanan ng mga ninuno. Ito'y regalo ko sa'yo. Ito, hindi pwede. Kayamanan ito ng mga ninuno. Malaking halaga ang kanilang inilabas. Kung tatanggapin ko ito, talagang hindi makaalis. Asawa ko. Ayos lang ba? Ian Fong. Itong espada ay tinatawag na kay Wylane. Ito ay isang sinaunang halimaw na naging napakalakas ng kapangyarihan. Kahit na ikaw ay isang makapangyarihang master, gusto mong kontrolin ito.
Kailangan mo ring mag-ingat. Ang tatay ko ang pinakamalakas. Hindi siya natatakot. Ano ang sinasabi mo? Pinakamalakas. Siya ba ang Diyos na matagal nang nawala? Paano mangyayari iyon? Ito, bakit ito nasa kamay ko? Ang henyo ay naging pinakamalakas mula nang ipanganak. Ang kayamanan ng aking pamilya. Pumili na ng may-ari. Napakagaling mo talaga. Qin Feng, hawak mo ang tibak na ito. Ikaw ay isang miyembro na ng pamilya TRN. Qin Feng, bakit mo ako hinahamak ng ganyan? Ayaw mo ba akong pakasalan? Pasensya na. Ako. Ang tanga kong ama. Ang aking ina ay napakaganda. At mayaman. Napakahusay sa boxing. Bakit hindi mo maunawaan? Ate TRN, ako ay isang karaniwang tao. Isa lang akong delivery rider. Ako. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Yung kompetisyon sa boxing na tinatawag na VOTHN. Siguradong matatalo ako. Kailangan kong alagaan si Gia. Pakisamahan niyo ako. Sa kakayahan mo, sigurado akong makakamit mo ang kampyonato. Kung ayaw mong umalis. Ang pinakamataas na posisyon na ito. Tiyak na mapupunta sa angkan ng Chu. Kung sila ang magiging pinuno. Yung salot na iyon ay magiging presidente. Tiyak na pipilitin ako na maging asawa niya. Kung ganoon, ayos lang. Mga kaibigan. Pareho silang mayaman. Hindi mo alam, si Chu Haoduang ay isang kilalang masamang tao. Hindi ko alam kung ilang mga babae ang nasira sa kanyang mga kamay. Siya ay nagbitiw pa ng mga salitang mayabang. Nawawasakin ng pamilya TRN. Sa oras na iyon, hindi lang si Meng Dao. Siya ay tumalon sa apoy. Pati ang ating pamilya ay mapapahamak din. Qin Feng. Basta't pumayag ka lang, hindi ko na kailangan pang pakasalan mo ako. Handa akong maglingkod sa iyo. Meng Dao, ikaw. Ginang TRN, ako ay talagang isang tagapaghatid lamang. Si Lola ang nagsinungaling, wala rin akong magawa. Nagpapanggap pa ring isang ordinaryong tao. Mukhang ang klaseng master na tulad niya. Ayaw nang makialam. Anumang digmaan ng mundo. Hindi kami karapat-dapat, ang angkan TRN. Sa wakas, natalo si Meng Dao. Sa wakas, hindi kami karapat-dapat, ang angkan TRN. Kung gayon, Ginoong TRN. Pahintulot po akong umalis na. Bukas, pumunta ka doon ha. Sabihin mo lahat, nagpakasal tayo. Ikaw ang asawa ko. Ayos lang, matulog ka ng isang gabi. Tatay, bukas pumunta tayo ha. Gusto ni Gia na manatili pa ng isang araw kasama si nanay. Maganda. Ayos lang. Tatay, nanay. Nanay. Bakit kayo nandito? Ayaw ni Tan Fong tumulong sa pamilyang Tran. Kahit na isakripisyo natin ang buhay. Ipagtatanggol ka namin hanggang sa dulo. Pangangalagaan ko ang pamilya ni GTRN. At ilayo sa mga masasama. Mali, kahit mamatay pa kayong dalawa. Dito. Hindi nyo kayang pigilan ang aking mga hakbang. Sa akin ang pamilyang TRN. At sa akin din ang posisyon ng presidente. Si TRN Meng Dao ay akin din.
Maging ang dangal ng pagsamba sa mga Diyos ay akin lamang. Lahat ay magiging akin. Ngayon, ang mga bayani ng mundo ng martial arts ay nagtipon. Si Chu Haoduang. Maaari mo bang makamit ang tuktok na posisyon? Hindi pa sigurado. Tinanong ko si Ginoong Wang. Maglakas loob ka bang umakyat sa entablado? Ang pamilya mo. Maglakas loob ka ba? Ang pamilya Huang. Maglakas loob ka ba? Ang mga paaralan ng martial arts. Wala silang lakas ng loob na umakyat dito. Ang posisyon ng presidente ay akin lamang. Buong Longthan. Sino ang may lakas na makipaglaban sa akin? May lakas ako. Mong daw, hindi ka katapat niya. Hayaan mo akong umakyat doon kasama ang iyong ina. Wala namang masama, gawin mo ang lahat, kahit na mawalan ng buhay. Tatay, paalisin mo ako, Mong daw. Chu Haoduang, nangunguna siya sa Longthan. Sigurado akong hindi ka mananalo. Kung makakakuha siya ng posisyon bilang pangulo, maglalaho ang pamilyang TRN. At mahuhulog din ako sa kamay niya. Kung ganoon, susubukan ko naman. Anak. Meng daw, hindi mo ako kayang talunin. O kaya'y maging mabait ka na lang at bumalik sa kama at maghintay sa akin. Pagdating ng oras na iyon, magiging asawa ka na ng presidente. Inisip mong saktan ang pamilya ko. Para lang makuha ako, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ibinigay ko na iyon kay Qin Feng kagabi. Kahit mamatay ako rito ngayon, wala ka ng karapatan. Hayop kang tanga. Habang nagsasanay ako, narinig ko. Ikakasal ka sa isang delivery boy. Ikaw ay akin. Paano mo nagawa iyon? Ako, ang pinuno ng Longthan, ay magiging presidente na. Bakit mo naman pinili ang isang hamak na delivery boy? Paano mo nagawa iyon? Si Qin Feng ang pinakamalakas. Ang layo mo sa kanya. Sino ka ba? Ang target ni Chu Haoyang. Ako iyon. Kung mamatay ako rito, marahil ay makakakuha ako ng kaunting pag-asa para mabuhay ang aking mga magulang. At hindi na rin magiging problema sa kanilang mag-ama. Ang pamilya TRN mong daw. Lumaban. Sige. Patayin kita muna. Tapos saka patayin ang hampas lupa na iyon. Nang aapi ka sa aking ina. Matusok, sugurin mo siya. Inaabuso niya ang nanay ko. Tay. Pag-atake. Parang, dito siya para iligtas ako. Ang galing. Dumating na si Qin Feng. Maliligtas na si Meng daw. Naligtas na ang angkan ng TRN. Alam ko na. Hindi walang dahilan si Tien Fong. Totoo ngang dumating siya. Sobrang excited ng angkan ng TRN. Posible bang isa siyang eksperto? Alam ko na. Ang angkan ng TRN na ito, mayroon silang isang manugang na martial artist. Sa tingin ko, siya ang manugang. Kaya, hindi ba, si Ginoong Zhu, matatalo ba siya? Tang Feng. Dumating ka na. Tama nga, dumating na ako. Ikaw yung delivery guy. Tao na to. Dumating na ang tatay ko. Dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Kung aatake ang tatay ko, mamatay ka agad. Hayop ka. Itong batang ito. Nina-offend mo ako, Gia. Tumahimik ka. Ano kung nilali kita? Sasabihin ko sa iyo, ang manugang ko, malakas siya. Qin Feng, isang kilos lang niya, mamamatay na kayo. Kayong mga walang silbi. Tatalunin kayo ng tatay ko. Sana pala hindi na lang ako pumunta rito. Gustong gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Isang karangalan po ito para sa akin.
Inaanyayahan ko po ang Grandmaster na kumilos. 请高手出招，请高手出招，请高手出招。 Sige. Posible kaya? Isang tunay na dalubhasa nga ba siya sa martial arts? Binata Zu. Narito ako ngayon upang mamatay. Ibubuwis ko ang aking buhay para mabuhay ang aking asawa. At ang buhay ng angkan ng TRN. Tinawag niyo ba siya na isang martial arts master? Nakakatawa para sa akin. Ikaw. Sa tingin ko, galit siya sa akin. Ayaw niyang tulungan ng angkan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siya sa kanyang palabas. Siya ay isang dalubhasa sa martial arts. Ngunit siya ay walang pakialam. Mukhang ako'y nag-iisip ng marami. Sa huli, wala rin siyang pakialam sa akin. Hindi rin siya kikilos para iligtas ako. Binata Zu, nakabili na ako ng kabaong. Pakiusap ko po sa inyo. Huwag mo akong saktan ng masyado. Gusto kong mamatay ng mabilis. Papalakasin ko ang aking asawa na mabuhay. Mong daw. Ito ang lalaking pinili mo. Sobrang duwag siya. Asawa ko, alam ko. Sobrang saya ko na ikaw ang napangasawa ko. Gusto kong sabihin sa iyo, isa akong walang silbi. Ngunit asawa pa rin kita. Guwapo, nakikita ko na ikaw ay taos puso. Bibigyan kita ng pagkakataon, kung ganoon. Dumaan ka sa ilalim ng mga paa ko. Sasang-ayon ako sa iyo. Papayagan kong mabuhay ang asawa mo. At papatayin kita ng mabilis. Sige. Akala ko isa siyang master sa martial arts. Ngunit lumalabas na siya ay isang duwag. Ako'y labis na nahihiya. Tay, bakit mo ginawa iyon? Gia, umalis ka na dyan. Tinutulungan ko ang nanay mo. Galit na galit si Binata Zu. Tay, ikaw. Para sa aking tatay. Napakaliit mo. Kung sisirain mo ang aking nanay, bibigyan ka ng aking tatay ng suntok. Kneel down ka at humingi ng tawad sa aking tatay. Itong batang ito, papatayin kita. Suntok na parang kidlat. Tigil. Meng daw, asawa ko, Gia. Nanay. Gia. Huwag kang matakot. Napakagaling mo naman. Papatayin ko kayo. Meng daw. Gago mong ama, anong ginagawa mo? Hindi. Ano iyon? Enerhiya ba yan ng dragon? Tunay siyang martial artist. Hindi pwedeng mangyari. Nanay, tingnan mo yan. Sa mga mapanganib na sandali, ang tatay ay mapagkakatiwalaan. Wala akong ginawang masama sa kanya. Bakit siya nawalan ng balanse? Diyos ko,
Hindi ba't nagkukunwari siya, at nanghihingi sa akin ng pera? Nakita niyo na ba? Ito ang manugang ko. Gumagamit lang siya ng isang kamay. Natalo si Ginoo Zu. Ito na ba ang henyo number 1 ng lungsod ng Long? Nagkamali ako. Napakahawakan ng angkan ng Tran. Kung kayo ay magiging matagumpay sa hinaharap, huwag niyong kalimutan ako ha. Nandito rin ako. Magaling kayo magsalita. Pagkatapos ng kompetisyon na ito, ang pinakamataas na posisyon ay para sa angkan ng Tran. Mamaya, maaari ninyong Ginoo TRN, ano po ang ginagawa ng manugang ninyo? Binata Zu. Ikaw ang numero 1 henyo sa lungsod Long. Isa lamang akong walang pangalan. Pakitunguhan ninyo na lang akong parang hangin. Pakialis na lang po ninyo ang pamilya ko. Kawawa naman. Nagkamali lang ako sandali. Hindi kita natalo. Paano mo ako nagagawang insultuhan ng ganyan? Binata Zu, anong sinasabi mo? Nagpapanggap ka lang, di ba? Napakalakas mo naman pala. Bahagya lang kitang nahawakan. Nahulog ka. Nagpapaarte ka. Tumahimik ka. Sandali lang. Bibigay ko sa iyo ito. Ito. Anong ginagawa niya? Binata, ngayon ay hindi ako papasok sa trabaho. Ito ang natitirang pera mula kahapon. Ito lang ang pera na mayroon ako. Tan Feng. Papatayin kita. Sawa ang lumulunok ng dragon. Talagang nakakagulat. Iyan ang natatanging kasanayan ng angkan ng Zu. Sawa na lumulunok ng dragon. Noon, ang Panginoon ng angkan ng Zu. Siya ang lumikha nito. Siya ang pinakamalakas sa lungsod na ito. Ito. Para sa aking manugang. Ito ay isang maliit na uod lamang. Tan Feng. Huwag mong hayaan na makuha ang atake na ito. Gusto kong makita ng lahat. Tatay ng aking asawa, huwag mo nang ipagmalaki ako. Ginoong Zu, magpakalma ka na. Kung magagalit ka pa, ibibigay ko sa iyo ito. Ito ay ang mana ng pamilya TRN. Mahalaga ito. Kunin mo ito. Siya ay napakalakas. Bakit niya ito ginawa? Sa tingin ko may iba siyang dahilan. Ibinigay niya ito sa kalaban. Magiging kampante si Zhu Hao. Ang talino niya. Maaari niyang maisip ang ganitong paraan. Ito. Ibinigay mo sa akin ito. Siyempre. Isang espada lang ito. Gagamitin ko ito para makamit ang kapayapaan para sa aking pamilya. Huwag kang mag-alala. Sige na. Naiintindihan ko na. Papatawarin kita. Medyo mahiyain siya. Ayos lang. Tanggapin mo ito. Papatawarin kita. Ito. Paano mo ako naloko? Kailangan mong mamatay. Tiyaking mag-ingat, Tien Fong. Nanay, huwag kang mag-alala. Isa lang itong maliit na ahas. Madali lang itong ayusin ng tatay. Ano ito? Likas na talem. Napakalakas niya.
Iisa na ang tao at espada. Ang delivery man na ito, may likas na talam siya. At nakakaisa siya sa espada. Ito ang pinakamataas na antas ng paggamit ng espada. Napakagaling niya, Binibini. Gusto mo bang sumama siya sa angkan ng mga ye? Ang angkan ng mga ye ko. Kung ang lakas niya lang ang pag-uusapan, hindi pa sapat iyon. Pero sa isang maliit na lugar na tulad nito, siya ang pinakamalakas. Lubos akong nagulat. Hindi na maganda ito. Parang gusto niya pa akong bigyan ng pera. Binata Zu. Ikaw, ano na naman ang gagawin mo sa akin? Binata Zu. Ang buong pagkatao ko, ito lang ang pinakamahalaga. Huwag mo nang hingin. Sampain, ano ang gusto niyang gawin? Kapag kinuha ko na ang tibak na ito, sisalakay siya. Hindi ako magpapaloko. Ayaw ko. Si Ginoong Zu ay mayabang. Siyang mapanlinlang. Ginoong Zu, kunin mo na ito. Sinabi ko na hindi ko kailangan. Ginoong Zu, huwag mo na itong ibalik sa akin. Asawa ko, Gia. Tara na, tumakbo na tayo. Ngayon na, ligtas na tayo. Ano iyon? Qin Feng, iiwan ko na ang gamit mo rito. Hindi ko na kukunin. Wala akong pakialam. Kakapan mo lang sa akin. Kailangan mong kunin ito. Tan Feng, isa kang duwag. At walang hiya. Ginoong Zu, gusto mo akong akusahan. Bakit mo ginagawa ito? Nagsisinungaling ako sa iyo. Ikaw ay isang napakalakas na tao. Ngunit nagkunwari ka at sinaktan mo ako. Kanina. Ibinigay mo sa akin ang espada. Niloko mo ako at sinaktan mo ako. Ikaw ang masamang tao. Pinanghihinaan mo ako. Ako ay isang karaniwang tao. Ako ay isang delivery rider. Sige lang. Maghintay ka dyan. 3 araw mula ngayon, darating ang lolo ko dito. Wawasakin ko ang angkan ng TRN. Papatayin ko kayo. Ano to? Lolo niya ba yun? Majay gising ba si Zulam? 8 taon na ang nakalipas. Si Zulam ang pinakamalakas. Nasa tuktok siya ng mga martial artist. Natutulog siya ng mahimbing sa loob ng 8 taon. Napakalinis ng Long City. Ngayon ay nagising na siya. Magbabago ang lungsod ng Long. Natakot ka na ba? Ngayon. Inuutusan ko kayo. Gusto kong mamatay si Tianfeng. At wasakin ang angkan ng TRN. Angkan ng Wang. Huliin sila. Sige. Pangkat Lak. Sige. Pangkat NGO. Sige. Pangkat Bao. Sige. Mga kaibigan, ano ang balak ninyo? Niloko ninyo ako. Ginloko ninyo ako. Ginoo TRN. Napakagaling ng manugang mo, ngunit ang pinuno ng angkan ng Zu, mas malakas siya. Nais naming ipagtanggol ang aming mga sarili. Patawarin mo ako. Ginoo TRN. Pakinggan ninyo siya. Natatakot ba kayo sa angkan ng Zu? Hindi ba kayo natatakot kay Qin Feng? Sasabihin ko sa inyo. Kahit dumating pa si Zulin dito, o ang buong lungsod na ito, lahat, dito, ang manugang ko ay hindi natatakot. Qin Feng, gusto mo? Tama. Gusto kong bumili ng kabaong. Gusto kong bumili ng marami. Kailangan ko ng 5 kabaong. Mamamatay ang buong pamilya namin. Ginoo, nakipagtulungan sila. Tiyak na mamamatay ang angkan ng TRN. Hindi karapat-dapat si Tianfeng sa pamilya Deep. Ngunit siya ay napakatalino. Kung siya ay mamatay dito, ikinalulungkot ko iyon.
Tatay ng asawa. Anong nangyari? Tan Feng. Anong nangyayari? Tinanong kita. Anong ginagawa mo? Tatawag sana ako sa may-ari ng tindahan ng kabaong. Bibili ako para sa inyo. Isang kabaong para sa bawat isa. Kahit na, malapit nang magising ang lolo niya. At ang mga martial artists sa buong lungsod ay nagtipon dito. Naghanda na ako para sa atin. Qin Feng, nagbibiro ka pa rin ba sa akin? Hindi ako nagbibiro. Halika dito. Tutulungan kitang pumili. Asawa ko. Tignan mo ito. May takip ito. Bagay ito sa'yo. Tay, gusto ko rin ng isa. Sa'yo ba yan? Tama na. Sobrang liit mo. Hindi kita bibilhan. Sa susunod, maaari kang humiga sa tabi ko. O katabi ng nanay mo. Wala na bang ibang paraan? Tan Feng, anong nangyayari dito? Mukhang hindi niya alam na siya ay napakalakas. Wala siyang tiwala sa sarili. Lata, nakahanda ka na ba? Anong ginagawa niyo? Gusto kong mamatay sila dito. Isang grupo ng mga walang silbi. Mga kaibigan, Zhu Hao, nagsimula ito sa akin. Pakiusap, hayaan mong mabuhay ang pamilya ko. Tama lang na ako ang targetan mo. Mong Dong. Lahat. Kayo ay mga kakilala ko. Naiintindihan ko na. Napipilitan lang po ako. Hindi naman po kayo masasama. Taos-pusong nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng karangalan. Ako po si T.R. Enson. At ang aking asawa. Haharapin ko po ito para sa mga anak ko. Naiintindihan niyo ba? Ginoong Zhu, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, iwanan mo ang anak ko. Tatay. Nanay. Tian Feng. Pakiusap, protektahan mo ang lahat. Mga lolo at lola. Huwag kayong matakot, sasaluhin tayo ng papa. Sinabi ng papa na. Lahat kayo ay basura, hindi natatakot ang papa ko sa inyo. Gusto nyo bang hulihin sila, di ba? Sinasabi ko sa inyo, tatay ko sa inyo, tatay ko na ang lahat. Tan Feng, sinasabi mo ba ang totoo? Asawa ko, hindi ito, huwag ka nang magsalita, sinabi na ni Jia iyon. Naniniwala ako sa kanya, Qin Feng. Kaya niya tayong protektahan. May pag-asa na tayo. Ikaw ay isang responsableng lalaki. Tama ang pinili ni Meng Dao. Ang mga magulang ko. Nagdadasal lang si Jia. Wala akong tiwala sa sarili. Naniniwala ba kayo? Tan Feng, alam kong sinasadya mong sabihin yan. Gusto mong ilihis ang kanilang atensyon. Pagkatapos, magiging kampante sila. At ikaw ang magwawasak sa kanila. Naiintindihan ko na. Tatay ng aking biyenan. Hindi ganun. Tan Feng, napakaswerte ko na ikaw ang napangasawa ko. Nakita nyo ba? Isang grupo ng mga walang pakialam. Sige, salakayin nyo ako. Ang aking manugang ay isang henyo sa martial arts. Kawawa naman. Qin Feng, hindi ako naniniwala. Isa ka lang. Samantalang kami ay may 100 mandirigmang antas-anim. Hoy, binata Zhu, wala akong ganoong intensyon. Isa lang akong ordinaryong tao. Maaari mo akong patayin gamit ang isang daliri. Isipin mo. Hindi ko kayang harapin kayo. Some pain. Naglakas loob kang hamakin ako. Patayin niyo siya, kapag nagising ang lolo ko. Kayo ang mamamatay, sugod. Ang mga palaka sa balon. Kayo ay talagang bobo. Hindi ninyo ako kayang saktan. Tan Feng,
Sugod. Bigyan mo sila ng leksyon. Sugod. Ako ay talagang isang ordinaryong tao. Tanfeng, anong meron sa'yo? Walang lakas sa kanyang katawan. Baka. Siya ay isang ordinaryong tao. Ang tatay ko ay isang master sa martial arts. Siya ay isang level 10 na guro. Ang lolo ay nasa ika-5 baitang. Hindi niya makita ang lakas ng tatay. Siyang malubhang nasugatan. Ano? Kahit na siya ay karaniwang tao, o isang master ng martial arts, siya pa rin ang asawa ko. Nanay. Dalhin mo siya at si Gia palayo. Haharinjan ko sila. Babantayan ko ang aking paghihiganti para kay Tianfeng. Anak na babae, siya ang iyong asawa. At siya ang aming manugang. Ngayon, papangalagaan ko siya. Binili niya ang kabaong para sa buong pamilya niya. Gusto kong gamitin ito. Nanay. Naiintindihan ko na. Akala ko siya ay napakalakas. Ngunit lumalabas na siya ay walang silbi. Matalinong binatang Zhu. Napagtanto mo na siya ay walang silbi. Tama yan. Patay na siya. Ngayon, gusto kong patayin sila. Ngunit gusto kong buhay si Mong daw. Tianfeng, nagdarang kang linlangin ako. Parurusahan ko ang asawa mo. Oo, atake. Sasabihin ko sa iyo. Ang aking ama ay may katawan na walang kamatayan. Siya ay isang master ng martial arts na antas 10. Hindi pa patay ang tatay ko. Nagsisinungaling ka. Ano? Nagpapanggap ka. Atakehin. Patayin sila. Kayo ay dapat mamatay. Narito ang espada.